For today's ganap nga ay brownout nga ngayong araw, kaya naman nauwi na lang kami dito sa may Waig at bibili nga kami muna ng ulam namin. Dahil nga medyo magtatanghalian na to ng mga oras na yan nung nakauwi kami dito sa may Waig. Kasama ko nga rito ang chacha ko at ang nanay bilin ko dahil nga pupunta kami dun sa may live tilapia na nagbebenta ng suta ng kanyaman nun. Walking distance lang to sa bahay, kaya naman napakaganda munang mag-exercise at buti na nga lang talaga makulimlim. Pero Diyos ko, tignan nyo naman kung gaano kaganda itong bukid na dito malapit sa bahay namin. O diba, lakas makaprobinsyan na girl na cute, ha? Naalala ko tuloy nung bata ko at madalas nga kami pumunta rito at wala pang masyadong mga bahay talaga noon dito dahil nga Waig lang yung meron dito noon. Tapos napakaraming palay o bukid. Abay, grabe nga noon dito sa Waig na to, napakalinis at napaka-clear ng tubig dito noon ng mga bata kami. Abay, madalas din kami talagang maligo dun noon pero ngayon wala na talaga, puro e-ebak na, nakshuta. At sa wakas nga nandito na agad kami sa Talipapag. Tignan nyo naman kung gaano kalapit lang, no? At dito na nga nila binebenta yung mga live tilapia nila. Abay, meron din pala sila ditong imported na mga isda, nakshuta. Abay, muntik na nga daw kaming maubusan ng isda, Diyos ko. At buti na nga lang talaga may dalawa pang natira. Tignan nyo naman kung gaano kalalaki ng mga isdang meron sila. Buti na lang talaga at inaya ko agad ang nanay bilhin at yun nga, may nadatnan pa kaming dalawang isda na pagkalaki-laki. Hirap ngang huliin dito ni tatay talaga naman. Gusto niya kapag nanguhuli siya, yun talagang asintado, no, nakshuta. Sinigang na tilapia nga ang balak namin dito ni nanay bilhin, pero mas masarap ata kapag inihaw dahil nga sobrang lalaki nila. Unti-unti na nga nahuhuli ni tatay yung mga isda, bay nakshuta. Napakahirap din pala manghuli ng live tilapia, no? Buti na lang talaga pag marami-rami ito, talagang napakadali. O, tignan niyo naman ang chacha ko, talagang isda na live pa rin ang tinitignan niya. Diyos ko, gustong-gusto niya ng iuwi yan. Nakakatuwa nga dahil sobrang lalaki na ng mga isda nila at Diyos ko, gustong-gusto ng chachararat ko. At nung nahuli na nga ni tatay yung mga isda, bumili rin kami dito ng bangus na pandagdag at syempre mga gulay na rekado. Nakabili na nga kami ng mga oras na yan, kaya naman uuwi na rin kami dahil nga malayo-layo pa yung pupuntahan namin, charis. Mga ano pa, isang sakayan pa ng bus, nakshuta. Masasabi mo talagang napakasarap mamuhay dito sa probinsya dahil nga mag-uugot ka lang yung nakshuta, may ulam ka na. At isa pa nga yan talaga ay napaka-peaceful na talaga naman, yung nature lang ang maririnig mo, walang mga marites, charot. Kaya naman isa ito sa mga namimiss ng mga nasa abroad o mga nasa Manila man na sa malalayong lugar na nagtatrabaho, nakshuta. Abay, laki nga akong salaysay, kaya naman noon pa lang talaga, nung kami pa lang mga nakatira dito, wala pang masyado talagang mga nakatira, kami pa lang. Abay, syempre si Kavava pa lang yung may pinakamaganda noon dito, charot. O diba, napakaganda talaga at iba't iba nga yung makikita mo dito, merong mga kambing, merong mga kabit, ay charot lang. At syempre itong mga alaga ng tatay Rick at nanay bilin ko, mga pato, loko, ng kanyaman yung iadobo at dinuguan, naksuta. Diyos ko, ng kanyaman ng ipulutan to, sama mo ng red horse, huy, baka naman. Kinagabihan naman noon, naganap natin, abay syempre, diretso agad kami dito sa may night market para magtinda. At buti na nga lang talaga, bumalik agad yung kuryente, abay loko, olats na naman sana tayo ngayong araw. Napakadami niya talagang pwedeng kainin dito at syempre, itong namimiss nating lahat, itong pancake na 2-3 lang nung nakaraan, pero 10 piso ay 23 na pala ngayon. At syempre, ang napakasarap naming mga sorbetes, o loko, yung mga chikitings kong buyer. Waiting na nga lang ulit sa mga iba pang customer, kaya naman pakit muna ang Kavava ninyo at naubos na nga yung lipstick natin, nakshuta. Medyo nagdidilim na nga ng mga oras na yan at pauwi na rin kami. Medyo nag-aantay na lang kami ng onting customer at Diyos ko, itong big time ko naman na customer talagang laging late, nakshuta. Paano ba naman kasi dakilang titang ina? Kaya naman ayun lang mga Kavava. Salamat sa panonood.